So heto po ang magiging game plan ni Coach Steve Kerr para kay Kristaps Porzingis sa kanyang debut versus Boston Celtics. Ayon pa sa impormasyon galing kay Anthony Slater, itong si Porzingis ay magkakaroon lamang ng limitadong minuto at coming off the bench. Hindi po siya magkakaroon ng 20 minutes o 25 minutes na minuto sa labang ito. Galing po siya sa isang injury mga idol, at although umabot na po ng isang buwan ang kanyang recovery process, ay hindi pa rin po nagpapakampante itong Golden State Warriors at sila'y dahan-dahan lamang patungo sa mas mataas na minuto para sa kanya. Hindi po nila bibiglain itong katawan ni Kristaps Porzingis, dahan-dahan lang hanggang sa okay na ang lahat at pwede na siyang mabigyan ng mabigat na minuto. Sa ngayon si Al Horford muna at si Quentin Post ang magiging main rotation dito para sa kanilang laban mga idol. Bale, backup lang muna si Kristaps Porzingis. So isang taon na nga po ang nakalipas pagkatapos na mai-draft ng Dallas Mavericks itong si Cooper Flagg. Pero ayon mismo sa impormasyon galing kay Pablo Torre, mayroong dalawang owner ng dalawang NBA team ang nagsasabing fix o niluto ang NBA draft para makuha ng Dallas Mavericks itong si Cooper Flagg. Nakakaduda para sa kanila na wala nga hong star player itong Dallas Mavericks sa pag-trade nila kay Luka Doncic papuntang Los Angeles Lakers. Parang tumutugma dahil nga ang Lakers ay mawawala ng LeBron kung sakaling magre-retiro. So paano na ang kanilang future? Siyempre si Luka Doncic. At ngayon, paano ang sakripisyo ng Dallas Mavericks? Siyempre, bigyan sila ng first overall pick na si Cooper Flagg. Wala silang ebidensya patungkol dyan mga idol, pero sinabi nila na lutong-luto ang NBA draft para masuklian ang ginawa ng Dallas Mavericks. Nanggaling po mismo ito kay Pablo Torre mga idol. Siya rin po ang sumiwalat patungkol kay Kawhi Leonard sa under the table na bayad ng Clippers para sa kanya. Patungkol sa pagtanggi sa malaking offer, una nating naiisip si Dennis Schroeder na tumanggi sa 80 million na offer ng Lakers sa kanya. Pero alam nyo ba na itong si Nerlens Noel ay nakatanggap din po ng offer na nasa 70 million sa loob ng 4 na taon galing sa Dallas. Pero ito ay kanyang tinanggihan at pumirma siya ng 1-year deal sa presyong 4 na milyon. Pero kalaunan mga idol ay kanyang kinasuhan ang kanyang agent patungkol sa maling advice na ibinigay sa kanya na sana tinanggap niya na lang ang offer na iyon. Samantalang itong si Oladipo, tinanggihan niya ang 113 million na offer ng Indiana sa kanya sa loob ng 4 na taon. Dahil sa kanyang paniniwala ay mas malaki pa ang kanyang halaga. Pero pagkatapos nun ay wala na siyang natanggap na ganong kalaking offer o mas malaki pa doon sapagkat mayroon siyang nakuhang injury. Minsan dapat talagang umuo ka na lang sapagkat hindi mo alam na yan na pala ang huling chance mong makatanggap ng ganyang kalaking halaga.